can present that. Gulaw na yan! Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Naku po, kawawa naman si Senator Kiko Pangilinan. Nanood lang ng concert pero pinamukhang parang ikaw ang kurakot. Ipakukulong. Yan ang sigaw ng mga netizen after nakita nila ang yung konting video ni Kiko Pangilinan nakasama sa mga nag-concert sa isang gabi at talaga naghiyawan ang mga tao. Alam mo ba, talagang nag-epal-epal na naman, sabi ng ilang netizen. Hindi ba nahiya si Kiko na ang lahat ng tao ay mostly of all the people watching the concert ay sinisigaw na ikulong ang kurakot? Si Kiko lang ang nadoon. Diba? So parang siya ang sinisigawan ng tao na ikulong ang kurakot. Nako, pero dead mala naman si Senator Kiko Pangilinan kasi hindi naman siya kurakot. Diba? So mga kabibig, ito yung video na pinag-uusapan. May mga different interpretations, observations ang mga tao. Nasasabi na fake news daw ito. Hindi daw yung sinisigaw ng mga tao. Pero kung panoorin mo ang video, maririnig mo talaga kung ano ang isinisigaw ng mga tao. Diba mga kabibig? So, tingnan natin ang video, o nawain natin ang video. Kung ikaw si Kiko Pangilinan, mahihiya ka ba dito? Or i-deadman mo na lang kasi hindi mo naman ginagawa? Diba kabibig? Sabi na iba, epal talaga itong si Kiko. Kahit saan, kahit kailan, epal-epal lang talaga. Well, kung talagang may partisipasyon si Kiko Pangilinan sa konsyerto is wala tayong magagawa. Bakit nandun siya kabibig? Artista ba siya? Singer ba siya? Gusto lang na maging party sa concert. Mahirap ba yun? O panoorin nyo ang video mga kabibig. Huwag agad-agad maghusga. Pero ang iba, pinuhusgahan na si Senator Kiko Pangilinan. Kasi ibang interpretation ng video Sinisigawan. Nakita na ang pagmumukha ni Kiko. Iba na ang sigaw ng mga tao. Ikulong ang mga kurakot. Ang pagmumukha ni Kiko ang nandun. Diba? So, depende na sa inyo kung ano ang iyong interpretasyon. Si Kiko ba ang dapat ikulong? O si Kiko ba ang kurakot? Or, the people are asking Kiko Pangilinan help na dapat ikulong ang mga kurakot. Nako mga kabibig. So, heto ang video. Panoorin nyo. Watch this one. Let's go, Sam! Yung music. O ano? Babad na ako rito. Baka naman pwede nyo nang tanggapin ako. Ano guys? Dave? Ha? Dave! Gulaw na yan! Yung music, characteristics are exactly what we're looking for. So yun na nga mga kabibig. Ano ang inyong reaction? Sabi ni Bernardo Juni, nakakahiya to the max. Hirap niyang paglabas, halaoy kaulaw ba? Wala man dahil na siya gimahal. Walang nagmamahal kay Kiko Pangilinan kasi nga hindi siya binoto ng mga Pilipino. Pinaupo lang siya ng COMELEC kaya yan kahit saan siya pumunta, babastusin siya ng tao. Huwag naman po kayong ganyan kay Senator Kiko Pangilinan. 'Di ba? Baka ano lang ba, nadala lang mga tao ng emosyon ba dahil sa sobrang corruption ngayon, nakita nila si Kiko Pangilinan na miyembro ng Blue Ribbon Committee, sumigaw na mga tao na ikulong ang mga kurakot. Baka yun lang. Iyan Kiko, pahiya ka. Ang clear sample, patunay na di ka nanalo, di ka talaga binoto. Ang tanong ngayon, where ka kumuha ng boto mo na additional at sino ang nagbigay?
Anong kapalit? People will judge you. From Tina Luna. Bakit iba ang mga reaction ng mga tao? Bakit puro boto-boto ang mga reaction ng mga tao? Ay naku, iwan ko kabibig. Basta, yung iba, binoto si Kiko, nanalo si Kiko, ayon sa Comelec, ayon sa resulta. Di ba kabibig? Bida-bida kasi, ang laki ng mata niyan. Grabe naman kayo maghusga. Ito pa. Tanga ng content mo. Day 3 ng concert, lahat ng tao ganyan sigaw at hindi yan para kay Senator Kiko Pangilinan. Para yan sa idol mo. Stop spreading fake news. Wala kayo sa concert. Senator Kiko attended the day 1. Sabi daw, attended the day 1 daw si Senator Kiko Pangilinan. Sabi na isang netizen. Parang legit naman kasi akma naman yung reaction ng mga tao. Sabi pati yung pagpasok ng boses ni Kiko Matching. Parang di-edited eh. Ano na, wag nyo na parang paniwalaan na ayaw ng mga Pilipino partido kanyo pingtae. Iyak pingtae dyan. Ngayon na kayo, magtanggol nyo ang unggo. Grabe naman. Pero, kabibig ba, ito ang latest news. Si Sharon Cuneta, mga kabibig, ang asawa ni Senator Kiko Pangilinan, bet na ikulong ang korap. Sabi ni megastar Sharon Cuneta, Diyos ko, 47 years ang taxes ko kasali dyan. Aminin naman natin, malaking ambag ni Sharon Cuneta sa taxes ng gobyerno kasi milyones din ang kayang taxes, mga kabibig. Hindi na makapagpigil si megastar Sharon Cuneta sa kanyang galit sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanya, nararapat ng ikulong lahat ng mga magnanakaw mula sa mga masisipag na taxpayers tulad niya. Naglabas ng sama ng loob si Sharon matapos pasalamatan ang bandang Cup of Joe sa kanilang concert dahil espesyal na nag-shoutout sa kanyang mister na si Senator Francis Pangilinan. Ipinahayag ng banda ang suporta sa senador sa umiinit na kampanya kontra korupsyon. Yun pala nangyari kabibig. Sabi ni Sharon, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at paniniwala sa mahal kong asawa. Ikulong na nga talaga ang lahat ng magnanakaw sa gobyerno natin. Diyos ko, 47 years ng taxes ko kasali dyan. Dagdag pa ni Shawi, mabuhay po tayong lahat. God bless us all. So proud to be your wife, Stuart, now and forever. Yan, no? Yun mga kabibig. Yun, so napanood yun na ba ang video? So, anong reaction nyo doon kabibig? Meron ba talagang sumisigaw na ikulong ang korap? Para kay Kiko Pangilinan ba yung ikulong ang korap? Or panawagan yun sa tao na tulungan ni Kiko Pangilinan ng fair investigation at ipakukulong ang mga korap. Baka si Kiko Pangilinan lang ang magiging instrumento para mapakulong ang mga korap? Ano ba naman yan, kabibig? Kayo na kabibig, ano ang inyong reaction? Gusto kong malaman ang inyong reaction. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time. Ako natutuwa at nais kong ibalita sa mga hindi pa nakakadinig ang people power na handyan na sa pintuan ng Malacanang. Darating na yan. Ito ang pahayag ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News matapos tanungin kaugnay ng mga isyong kinakaharap ng bansa sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ayon kay Gonzales, nakikita niya ang posibilidad ng isang panibagong pagkilos ng mamamayan katulad ng mga naganap sa kasaysayan. Mukhang darating na ulit ang isang revolusyon sa Pilipinas. Alam mo, ang revolusyon o kaya yung tinatawag nating people power, yan ang form ng ating revolusyon eh. Standard na natin ngayon na naipakita natin sa daigdig. Dumarating na yan nang walang nakakapigil. Hindi pwedeng pigilin niya kasi nagbubuhat na yan sa puso at damdamin ng ating mga kababayan. Kabilang si Gonzales sa mga Pilipinong lumahok sa makasaysayang EDSA People Power Revolution noong dekada 80 na nagpatalsik sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Anya, ang mga kaganapang iyon ay patunay na kakayahan ng mamamayan na magkaisa para sa pagbabago sa mapayapang paraan. Napatunayan natin na ang Pilipino pwedeng magrevolusyon ng walang violence. No? Yan, napaka-importante yan. At palagay ko, iyan pa rin ang laging hinahangad ng ating kababayan na kung sakalit may gagawin tayo, walang violence, walang sakitan. Matatandang ilang mga malalaking rally na ang isinagawa at dinaluhan ng milyon-milyong mga Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan nagpaabot sila ng kani-kanilang hinaing sa iba't ibang isyu ng bansa, kabilang ang usapin ng pamahalaan at korupsyon.
itong administrasyon na ito ay hindi ko alam kung bakit, anong nangyari. Bakit napakalaki ng pagnanakaw na nangyayari, no? Sumobra yung corruption. Sa huli, iginit ni Gonzales na mahalaga ang paghahanda at maayos na pagpaplano sakaling magkaroon ng mga pagbabago sa pamahalaan sa hinaharap. Ngayon, ingatan natin. Samantalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon ng tunay na pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung, ang pinaghahandaan lang natin ay marami tayo sa karsada. Dapat may mga nag-iisip na, ay kung manalo tayo, paano? Anong klaseng electoral system ang dararapat natin gawin? Ano mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat may grupo na nagpaplano. I'm ready for anything. I fully intend, when it all started, when I fought against Romualdez, I was fully expecting to die, but like, kung sanctions lang naman, that's much better than dying. Suspension is okay with you? Yeah, suspension, removal, imprisonment, like, those are all possible, but that's fine. But do you think they have grounds to do that to you? Well, they can make grounds, and that's the problem with our legal system here. When you are wealthy and when you have wealthy people backing you, you have the ability to create your own justice. But you don't think you violated anything from the code of conduct? Well, I wouldn't be defending myself in the ethics committee if I do believe that I violated anything there. No, sorry din sa lahat ng mga police at sa lahat ng mga security agencies. Ang dami-dami nila na nag-overtime ngayon, thousands. Pero kailangan talaga ito ng bansa natin. If we do not show, not just the local community but the international community, that there is chaos and there is corruption within our system, then there will be no change. Hindi natin pwedeng ulit-ulitin lang yung mga nangyari for the past few years, ever since Marcos sat down and Romualdez became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse at hindi natin pwedeng hayaan lang ito. At some point, we have to say it has to stop. Kung tuloy-tuloy na ba ito? Ha? Yes, every day. Pero yung bukas, yung next day, surprise, hindi ko sasabihin kung sang subdivision, hindi ko sasabihin kung ilan kami, hindi ko sasabihin kung ano oras. It's just surprise and sila na bahala. If they want to protect kung gusto na protektahan yung mga magnanakaw dito at yung mga magnanakaw na nakatira sa mga mamahaling subdivision, sa mga private subdivision na mga 200, 300 million per lot or yung iba mga 1 billion per lot, then that's fine. That would be perfectly okay. But para sa akin lang, we have to protect the interests of the Filipino people over the interest of corrupt politicians. And that's why we're targeting the private homes of the corrupt instead of the public offices where they steal the money from. Kasi doon ninakaw lang na yung pera doon, pero dito na dinadala. Kinumpara mo yung mga speech ni BBM nung 2022 at nung 2025, then they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero nung 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya, and I think it's time for him to resign. Maybe he was a good person back then, pero masyado siyang natakot na baka mapatalsik siya ulit. So he tried to collect all the resources for himself so that he will always have power. Hindi natin alam. I can't speak for BBM or in BBM's behalf, but for Marcos, I just hope he starts to understand what the people feel about him. Hindi naman namin kailangan sabihin kung anong oras kaming poprotesta, pero sila, hindi rin nasasabi kung anong oras sila nagnanakaw. They're stealing anytime, so we're protesting anytime. Ganun yun. Well, firstly, I'm not the only government official that is protesting. There are plenty of other protesters from different sides of the government. From the Senate, we have people who joined the Trillion Peso March, and from Congress as well. So we have different methods, but at the end of the day, what we want is to just get the money of the people back and to imprison those who have stolen it. Well, it grows every day. We are growing, and that's what's important. And hopefully, once they see the potential damage corruption is causing our country, our numbers will grow even more and more. Meow meow, start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Kasi at
the end of the day, you're brought to that position by the people, and once you start considering your family above the family of others, then the people will do the same. They'll start considering the interests of their own families over your family. Okay? Because the people believed in you, and there are still some who do. The question here is now, should they continue believing in you? And could you give a reason for the people to continue believing in you? Kasi marami nang nawalan ng tiwala sa kanya. We believed in you, all of us did actually. We all thought you would make things better, but things are not better. Our economy is collapsing. The peso is rapidly deteriorating. Our stock market also crashed. And now we are facing instability in Mindanao. There's a possibility of secession again. What else? Hundreds of billions have been stolen. So investors are losing confidence in our government, and there might also be mass resignations soon in the reserves, the military, due to loss of confidence for the government. So it's all Marcos's choice.